sa paan, napaka sa mga dugot. Basta ang imong pagsimba nga imuhon sa Ginoo, ikan sa imong singkasing, kana siya nga pagsimba, usa ka pagsimba nga makapaymaya sa imong Ginoo. So muna nga we should not conduct no kanang agad gamay dili ang pagsimba. Inunoa dako nga panahon o higayon nga atong ihatag nini mga bulaton pagsimba. Duko itong ulo, mag-ampot na diya sa Ginoo. Father God in heaven, Kao Dios, magtudlo gid kanamo sa makanunayon, makadagan Lord. Ako Ginoong gihangyo ikaw nga ang matag usa o Dios nga mga una-una kasing-kasing Ginoo. Dili nila o Dios sa tagan og gamayng dili ang pagsimba kanimo. Minuwa o Dios kung naay mga dagang panahon sa mga kiat, Lord, sa mga butang nga bangkaw galingon lang Ginoo. Hinaot unta o Dios ang matagusa. Ila Ginoo isilsil sa una-una o sa kasing-kasing Ginoo. Nga ang pagsimba o Dios usa ka butang nga makapahimuot kanimo. Mao ni siyang higayuna nga malipay ka nga magtan-aw kanamo. Morning panahon na o Dios nga mahimuot ka nga magsud-ong sa imong mga anak ug mga alagad. Hinaot Ginoo kami na imong mga katawan, imong mga kanakan, dili kami Ginoo malimot, muhatag og dakong bili sa pagsimba kanimo. Bisan pa diri Ginoong lugar sa sinawilan, Lord, bisan tingali sa uban Ginoong mga singkasing, murag walay kaayoy bili Lord ang maong buluhaton. Hinaot Ginoo nga ikaw Dios ang magliso, magtandog Ginoo sa nahuna sa kasing-kasing. Bisan asang lugara o Dios nga imong ablihan sa imo Ginoong buluhaton. Kini Ginoo among himuon para sa imong ngalan ug para sa imong mga kabubuton. Ug di kami kapuyan Lord sa paghimo nini hangtod ni ikaw mobalik. Kung namay kapuyan man kami o Dios, punta dili sa pag-alagad kanimo, dili sa pagsimba kanimo Ama. Ginoo, bless ang imong mga pulong karon, mga pagadaton. Dalay ko ni ikaw sa urang tapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang atong lesson is Caleb, the courageous soldier of God. So, si Caleb, usa kami sugon nga sundalo sa Dios. Uban, kalawan. Kapulan. Okay pa rin kalawan. Alawan o kapulan. Way gugmas, pag-alagad, Ginoo. Mabuluhaton. Manay na kong problema. So, si Caleb is the courageous soldier of God. Isugon nga sundalo sa Dios. Sa teksto niya, nasa Numbers 13:26 to 33, and Joshua 6 to 15. Basahin ako ang Numbers 13:26. And he went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them that the fruit of the fruit of the land. And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan. Ano to nino? And Caleb still
people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Ang Diyos magapnalangin siyang tulong atong gimasa, taas-taas man eh, yan atutog panoma, at yan gapo kami niya. Ang Numbers chapter 13, verses 26 to 33, nag-isgot siya sa record, may tungod sa report sa mga spies ni Moses. Si Moses nagpadalag spies dito sa ginatawag na to dito sa Kadesh. No, ilang gitanaw ang yuta, ang Kanaan, the promised land. Kung unsa ni siya nga lugara nga ilang i-possess, kung asa ni silang dapita, no, dito sa Kadesh nga lugar nga mga gipuy-an. Kinanglan ilang nakita dito ang dapit sa Jebusites, sa Perizzites, and then sa ginatawag na to Hittites, o bisan pa sa mga Canaanites. Asa sila banda na muyo, kung asa sila naimutang. Many people go through life trying to please men instead of God. Ngunit siya, din mo makita nga ang tao, pag ang iyang kasing-kasing is to please human, di yun na mulahutay, di munugay ba? Nga naman, tao lang man ang iyang igaykon, tao lang man ang iyang gihimuan sa maong buhat. Dili man sa Dios, dili man sa Ginoo. So, gagandong mga tao ngayon, ana ang ilang kinabuhi, ilang sulayan sa pagdaig ang mga tao kaysa Dios, kaysa Ginoo. Mas dagan pa sila gimuon nga mga butang aron malipay ang tao. Inay nga ang mga butang nga ilang gihimo para unta to sa Ginoo. Una sa kadugayan, ganahan, di na sila ganahan na musimba o malagad sa Ginoo. This time, let us look at the life of a great man of God, Caleb, and see how he was able to bless God instead of men. Si Caleb, dahil hindi siya kasing-kasing. The heart of Caleb is not to please human, it's not to please any people, anybody else. But the heart of Caleb is to please his God. This is kanang ginatawag the most important one. Nga ang Ginoo mo'y malipay, ang Dios mo'y maymaya, ang Dios mo'y maymuot sa imong mga gihimo o sa imong mga pag-alagad. Because after all, Ginoo man gyapon ang mag-bless. Hindi man ang tao. Kung naa may gamiton ang Dios nga tao nga matakbo ang imong panginahanglan, mga kaigsunan, kana siya ginamit lang sa Dios. They are just instruments of God. But it is God who bless you. It is God who bless us. Sumuni nga, ang tao, dili na siya mo'y imong hatagan or tugyanan or kanang gitawag na to, ididikar nimo ang imong ihimo, ibuhat para malipay siya kanimo, inay ang Ginoo. Dapat ang Dios mga kaigsunan, dili ang tao. Now, the background sa maong libro, the deliverances from starvation, thirst, and human enemies. God has demonstrated to the people of Israel His mighty power and His love for them. So kung imong tanawon ang Numbers chapter 13, the background of that book is all about deliverances from starvation. Kanang kaluwasan gikan sa mga kagutom, no? Kauhaw, o sa mga tawhanon nga mga kaaway, tawhanon nga mga kalaban. O ipakita sa Dios ang iyahang ginatawag na ito gahom. God demonstrated iyang ipakita sa mga katawan ang iyang gahom diya sa Israel kung unsa siya kagamanan, kung unsa siya kadako, o iyang ipakita sa ang iyang gugma ngadto kanila. Kung unsa sila mahal sa Ginoo diha sa ilahang padayon nga pagkinabuhi nining kalibutan. Bisan pag sinatubang sila og mga pagsulay mga igsunan. Now, in Numbers 13:1 to 25, Moses chose one leader from each tribe to explore the land of Canaan. Nay 12 ka tribo sa Israel, anak ni Jacob. Kada tribo gikuhaan niya mga leader isa. Point out siya, 12, 2, 4, 6,
13, 12, 13, 14 ta, 15. Gamay kita karon, no? 15 ra ta. Sobra ra ta gamay sa 12 ka tribo. Kada tribo, ikuha ang leader. Isa diyan na si Caleb. Caleb was one of the 12. Isa siya sa mga 12 nga nahimong espiya sa maong yuta. Now, ingon nga espiya, Caleb the courageous soldier of God. Sa unsang bahina nahimo siyang courageous? This is point number 1. Caleb's courageous stand. Kanang ang kaisog ni Caleb, mibarog siya sa kamaturan. Mibarog siya sa ginatawag ito, pulong sa Dios, sa mga saad sa Dios. Iyang gitindugan kung unsa iyang nakatunan, iyang gitindugan kung unsa iyang nabaluan. Wa siya nagpapaling-paling, wa siya nagpapukling-pukling. Muna ingon sa Numbers chapter 13, verse 26 to 33, mga kaigsunan. The question here, what part of the report did the 10 spies agree on anon? Unsa man itong mga bahina sa mga report sa napulo ka mga espiya, because they were 12 nga nag-espiya sa yuta. So unsa man itong mga report, no? Mga bahin sa report sa napulo ka espiya nga ilag yung murag gisabutan. Ilang giuyunan ba? Okay na, Brad? Tama na siya. Muna ato isulti. Muna atong ingon kang Moses. Muna atong ingon sa mga katawan sa Israel. Kana, ilag yung giagrihan, mga kaigsunan. Unsa daw to? Number 1, they are strong than us. Yun na, atong ingon si Moses, nga ang mga tao ditong namuyo, sa gispiyahan na itong ayuta, dili ito sila basta-basta. Mga kusgan itong mga tao, mga kuyaw itong mga tao, they are stronger than us. Kita, kinsa man tang mo poses dito, kinsa man tang mo adto dito aron pawaon sila. Number 2. Ama na ingon sa verse 31, no? Sa Numbers 13. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are strong than me. Dili na to sila kaya. Nagkaroon ba? Dura kayong baklayon, kapuyan mo baklay. Pero pag laing tuyo, aptik man mo baklay. Pero tuyo nga magsimba, murag luya kayo. Murag way gana. Kining para sa Ginoo, aptik, di ta madlok. Soldier of God. Kinanglan, sundalo kas Ginoo. Kung sundalo kas Ginoo, way sundalong luya. Dapat ang sundalo sa Ginoo, aptik sa Ginoo nga sundalo. Dili, sundalo sa tao. Kung sundalo ka sa tao, kung patun ka aptik, pero magsimba, tapol ang mabot. They brought up an evil report. Ang ilang gihatod po na report, evil, dautan. Dili po baba. Gisabutan nila ba nga, ato ingnon si Moses. Moses, di na to sila kaya awayan. They are stronger than us. Uyaw kay Moses. Dagko kay sila, oy mga tao. Dagko kayong mga tao dito sa lugar. Kung muarto ta dito, muasdang ta dito, mga matay ta dito. Dili na to sila kaya. Unya, gikuhan nila mga evil report, mga dautan nga mga report, dili, maayong report. Mga bad nga report. Bad. Murang iyon sa verse 32. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. So they brought an evil report. Dautan nga mga report ang ilang gidala. Dili itong mga maayong mga report. No? Kapag yun, ang mga ano, ilang uyunan nga mga report nila, mga bahin sa report. We were grasshoppers, for they were giants. Yan, muraratag mga apan-apan. Kaya sila mga ikantil dako.
Naingon sa 33. And, no? And there were we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Mga grasshoppers lang ta. Now, what issue did Caleb disagree with the others? Katong mga report na to, ila tong nauyunan, ila tong nasabutan. Pero unsa man nga mga report no ni Caleb or issue no nga gimo ni nga ilang gimo nga wala gyud uyunan ni Caleb unsa man. Let us go up at once. Ingon ni Caleb. Atuon na to. Ato yung atuon, atong kuyan, atong kuhaon ng mga yuta. Let us possess the land. Let us overcome it. Now, look. Si Caleb, wag gyud negative nga iyang gingon, no? Let us go up at once. Let us possess the land. Let us overcome it. Muna yun ni Caleb. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it. For we are well able to overcome it. Kaya nato sila. Kaya nato silang pakikawayan. Kaya nato silang pakibatukan. Kaya nato silang i-overcome. Because of God. Because of the Lord. Soldiers of God, no? Sundalo sa Ginoo, sundalo sa Dios, ate. Dili talawan og tapulan, no? Now, what do you think Caleb's inner feelings were at this point? Pag yun ni Caleb nga, let us go at once. Let us possess the land. Let us overcome it. Now, what do you think Caleb's inner feelings were at this point? Unsa kay ginauna ni Caleb, unsa kay gibati ni Caleb, nganong nakasulti siya ato, ug ni-disagree siya sa uban. Ningon siguro si Caleb nga, naay Ginoo, naay Dios. Bukang Ginoo nga akong gisimba, Ginoo nga tinuod. Dili Ginoo sa juk-juk. Kaya ang pagsimba, dili komedya, dili kiaw. Dili juk-juk ang pagsimba. Ang pagsimba is balaan, sagrado para sa Ginoo ang magsimba. Bisag napakay laom sa kasilyas. Basta kay mong gihimo nga pagsimba sa Ginoo. Bulahan na siya nga pagsimba. What temptations are likely to face you if you a whole committee should violently disagree with you? Kung may decision and then the whole committee mag-disagree, ang saka ang imuang kung saka tentasyon sa imong ginabuhi, ano? Di lang ta sa mag-adto dito, wa man tayo dito, wa may pidikap, wa may sakyanan. Siguro, nanak guro nga ko, ano? Tentasyon. Wag mo barog ba? Tara, baklay ta. Tara, bitbiton ta ng himnal. Tara, palpit. Bitbiton ta ni. Simba ta dito. Way Caleb. Caleb is a soldier of God. He is a great man of God. He wants to serve God with all his life. Kung ginay nasa kasing-kasing ni Caleb. So kung naasa tuan ni siguro, pero nga, di lang siya tawa. Huwag na ituan. Text. May reply. Ala na yung naldram. Ato na ito, kakapoy. Lagi tao siguro nga
Kuan ba way kali ba? Way lisod pag way kali. Nangla sa kasing-kasing ikaw karon imo kang kalib sa imong kasing-kasing. Imo kang nga ako Lord, buha ko Lord nga naikalib nga kasing-kasing nga moalagad kanimo nga tinud-anay, mo serbisyo kanimo nga gikan gyud sa kong kasing-kasing o gawas niya na wala na lain pa nga tinguha sa akong kinabuhi. Why did the other spies report negatively and exaggerate the dangers? Ano kato sila no nga itong mga other spies, mga laing espiya nganong negative ka ilang kuan? Exaggerate nila ba istorya ba? Di mga exaggerate di pasubraan, di gito mao ang ilang nakita, di gito mao ang ilang nasaksihan. Exaggerate, pasubraan nila ang mga report. Ngano ka? Nga mga delikado dito, kuyaw dito. Karon ba, dito mo ito, kapoy. Kapoy baklay, kapoy bit-bit palpit, kapoy bit-bit himnal, kapoy dad bangko. Why pidikap? Magbaklay rata. Hindi sa una, mag-funeral me, git-ngit kayo, padadaw palili, baklay. Funeral. Aday pala, padadaw palili kung batisingan ninyo nagbaklay, layo pa na. Sus, kaduura ng Lily Street o simbahan na to karon. Maklayo na muna, magbitbit o akordeon, magbitbit o himnal, mag-ulan pa. Ngit-ngit kayo. May spot. Magsulo me, ngit na magsulo. Palas o palili, nakakistingan po na mo nagbaklay, cottage prayer. Because if you put your heart as a servant of God, soldier of God, whatever kind of services, you will do it for God. Buhaton gina nimo para sa Ginoo. Lawas lay kapuyan nimo ba? Lawas lay kapuyan. Pero ang imong kasing-kasing, ang imong espiritu, init permanente. Normal man yung lawas kapuyan, normal man pero madapa gani sa espiritu nga bisan kapoy imong lawas. Pag ang imong espiritu diya sa pag-alagad sa Dios mainiton kayo, ang lawas nimo nga luya madala pa. Caleb is a soldier of God. Sundalo sa Ginoo. May sugon nga moalagad sa Dios. May sugon nga mosulti sa kamaturan. Na kung mutindog kung kunsay iyahang nasayran sa iyang kinabuhi. They look only at the potential problems. Muning kuan ba? Nganong man nga negative o exaggerate nila ang peligrosong lugar na ilang nakita. They look only at the potential problems and lack of faith in God, and did not believe in God's promise that He will give them the land. They know that God's promise is to give that land to them. Ingon ang Ginoo, kanang promise land at tuan ninyo, diya mo magpuyo, diya mo magsanay, mao na siyang lugaran nga kung gisaad sa inyo pang mga katigulangan, sa inyong mga ginikanan, sa inyong amahan, sa inyong mga kaluluhan, sila si Abraham, si Isaac, si Jacob. That's the promise of God. Now, kung gisaad na sa Ginoo, dili mo nga ng Ginoo nga pag-abot ninyo ditong lugara, even they were giants, di mo pasabot nga pabayaan mo sa Ginoo, pasagdaan mo sa Diyos. There is God in heaven. Do not look on the potential problem. Yung grabing problema, grabing kalisod. Makulangan dahil nagpagtuo diya sa Ginoo nga siya ang nag-ingon nga nagalikon ka nato, nagadasig ka nato sa atong pagpangalaga diya kaniya. Sumuni siya ang maisugod nga sundalo sa Diyos. Dili talawan. Kabaw na nga dili kapulan sa pag-alaga sa Ginoo. Now, cite the examples karon. We're in the views. Cite examples today. We're in the views, values, behaviors of many people around us differ from our beliefs. Nagpalibot ka na ito ba? Cite na itong mga example na on naman karon nga mga makita na ito. Nga may tungod sa ilang mga views, sa ilang mga values, sa ilang behaviors, nga nagpalibot ka nato karon sa ilang mga baruganan, sa ilang mga gituan. Hingga ka sila.
cheating on exams and taxes. Kaya galing, bisan sa inyo sa may school, ay yung mong pangupya. Ito may pulo sa check, sa kurek kung nangupya mo. Right. Kagawin mo, bisan pag kurek ka, huwag ka po'y pulos. Dapat, do not cheat. Kaya kung ma-practice mo, exam pa lang na imong gi-cheat. Dapat mong cheat, imong gitikasan ba? Gitikasan imo imong kagalingon, gitikasan imo ang imong classmate. Do not cheat on exams, do not cheat on taxes. Huwag mo tayo taxes. Kung itong mga nag-tax, dili to cheat. Whatever cheating, di mangilog, kaya maanad mo. Maanad o mangilabot, maanad na ang kadugayan. No? Pero ginagmay, dahil ginagpo. Mag-anan. Following part sa taswiring, micropenis, etc. So, kanang taswiring, sa maning ko ano? Ang mga kaluya, kapoy. Pressure to marry non-Christians. Kanang noon, murag pressure ka ng murag ipukus ka ba? Kaminyoon ka, dili Kristohanon. Pero, murag ipukus, say, kagalingon na lang ninyo po nang magpukos. Ako pastor, di nyo pong binyong unbeliever. Ako pastor, di nyo pong binyong pag-ibukan. Abot pila ka tuig. Hindi ako unbeliever. Pag abot na po pila ka tuig. Lima nang nakabot. Like Caleb. Caleb is a courageous man. Caleb's courageous stand. Mibarog siya. Mitindog siya. Because he's a soldier of God. He knows nga kining pagbarog sa kamaturan, pagtindog diana sa mga saad sa Ginoo, pag-abot sa panahon, iyang aniyon ang mga gasa, ganti, ug mga panalangin gikan sa Dios. Ato sa ano? Sa Numbers chapter 14, ang kunin mo itong tanawon, makita niyo mo dana nga ang dakong problema dito sa gihimo sa mga spiya, verse 1, and all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Ang resulta nga, tibok katawan sa Israel, nihilak sila, nagbakho. Tibok gabi ang ilang pagilak, gabi ang ilang kasubo, gabi ang ilang kaguol, tungod sa nadunggan nilang report. Because those reports are very negative and exaggerated. Gabi ka negatibo o gipasobraan nila, gipanpa. Higit mao ang report. Kung ikaytano pa, half truth. Sa privilege speech ni Trillanes, Bumbas Trillanes dito, yung ikuha ni Cayetano, half truth. Sabot na half truth, katunga, tinuod, pero ang katunga, dili tinuod yun. So kung dili siya tinuod, patak siya tanan. Ingon pa sa USPD, a half truth is a whole lie. Ang katunga, tinuod. Katunga, dili, but na siya tanan. So do not tell the half truth. Tell the whole truth. Iyon din sa verse number 24 sa Numbers 14, Numbers 14, doon, kung tanaw ninyo na, lamig po kayo na nga message sa Ginuda. Sa 24, but my servant Caleb, look at this is the message of God. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and not followed me fully. Caleb followed God fully. Walay reservation. Wala na para siyang kaugalingon nga for self-interest. Nga Lord, kini, di ko magmalipayon, Lord. Pupadayon pa ka ako. Kung kapuyan ko, Lord, pupadayon pa ka ako. Kung dagang mga baklay nga imo, Lord, pupadayon pa ka ako. Ingon diri sa Bible, Caleb followed God fully. Him will I bring into the land where he went, and his seed
shall possess it. Si Caleb, iyang dadon dito sa ginatawag na to, promised land, ug ang iyang mga kaliwatan. Because the 10 spies, the other 10 spies, wa gyud sila makasulod sa promised land, nangamatay sila dito sa wilderness, pati itong ilang mga kaliwatan, wala gipasulod sa Ginoo sa promised land. Because they don't tell the whole truth. They don't stand. They are not like Caleb, who is courageous enough to stand on God. Ang question karon sa atong kinabuhi, nagabarog ba ta sa Ginoo? Nagabarog ba ta sa kamaturan? Naa ba sa atuang kasing-kasing ang ginatawag na pagtuman o pagsunod yun sa Ginoo? Now, let us look on ourselves. Personal examination. Lord, nagasunod yun ka ako kanimo. Tinuod yun ka ning akong pagpangalagan kanimo. Kinasing-kasing yun ka ning akong pagsunod kanimo. Kung naabay mga pagsulay, naay mga potential problem nga mag-abot sa akong kinabuhi, mupabilin pa ba kong mutindog, mupabilin pa ba kong mupadayon pa ba ko sa pagsunod kanimo. Mahimo ba kong sama kang Caleb nga maisugon yun nga mualagad, maisugon yun nga musunod, maisugon nga mubarog sa kamaturan. Naulay mga tuba nga nagsugon sa panahon nga imong pangutan ko ng mga asa na kang kahina, asa na kang banda sa imong pagpapalaban. Thus, Caleb courageous and strong as ever. Hindi no? Tungod sa kaisog ni Caleb, likon siya sama sa batanon pa. Nasa Joshua chapter 14 verses 6 to 15. Joshua chapter 14 verses 6 to 15. Nga, wala gyud na luyas Caleb kung sabot na kung unsa iyang kusog sa nag-edad siya 40, sa nag-edad siya 85 mao gyapon kusuga. God's blessing. Now, note, this all about 5 to 7 years after the Israelites crossed the Jordan River into Canaan. Kining pag-isgot daw ani 5 to 7 years after the Israelites crossed, humana sila. Na nakatabok na sila sa Jordan River ba? 5 to 7 years na. Ang ilang ang nakalabay. Ang kusog ni Caleb kaniadto hangtod niining mga tuiga mo gyapon. Ato tanaw na. How old was Caleb when Moses sent him to explore the land of Canaan? Kabalo mo pila edad Caleb? 40 years. Nasa verse 7. Okay, sa verse 7. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought him word again, as it was in mine heart. Look, nakita ni Caleb itong mga giants. Nakita ni Caleb itong mahimong problema dito sa ginatawag na to sa lugar nga ilang gispiyahan sa Kadesh Barnea. But ingon ni Caleb, gidala nako ang pulong kung unsa tong naa sa akong kasing-kasing because he trusted God. He's a soldier of God. Tao siya nga musunod yun sa Ginoo, mga lagad yun sa Ginoo, way kaluya-luya, way kakapoy-kapoy, diya sa pag-alagad o paghimaya sa Ginoo kining tawana. 40 pa yung gida dito. Gidaan niyang tinuod nga pulong. Kung sa itong pulong nga na siyang kasing-kasing, tinudlo sa Dios nga iyang ialagaran natin sila. Ang ato bang kasing-kasing tinudloan sa Dios? Dali sa Ginoo nga kung unsay gusto sa Dios nga kahimo sa tuwa, mao pod ang atong tumano no Ginoo. Daw kung tinudloan, daw sama kang Caleb, nagkaralanginan